Magandang umaga, tayo po ay nasa Romans chapter 1 verse 1 to 4. May kinalaman po ito sa good news. Ayun, napag-usapan na nga po natin yan. At ang pinag-usapan natin ay patungkol daw po sa pagdating ng Mesiyas. Well, actually, ang aklat ng Romans, meron dito Codigo, no? A visual survey, para makita natin. Naalala ko tuloy itong visual survey, nabili ko yata ito ng 90 pesos noong time. Tigatigis ako na yata. Sabi ko dito mga kapatid, ang aklat ng Romans ay naisulat noong pangatlong paglalakbay na ni Apostol Pablo, 1856 and 57. So nauna pang isulat ang aklat ng Galacia, aklat ng Santiago, Matthew, nauna pang isulat ang aklat ng unang Tesalonica at pangalawang Tesalonica. Kasabay nitong isinulat ang mga sulat sa Corinto, una at pangalawang Corinto, at ngayon po ay ang aklat ng Roman. So, around 20 years ang nalipas mula nung mamatay at mabuhay ang Panginoon sa Kristo. So matagal na po, hindi siya yung ayan, sige, ano mo. Ito pala yung napag-usapan natin naman. So, ito nga yung napag-usapan natin, na intro natin. And we are talking about the word mabuting balita. Yung, Sister Kibit, mabuting balita. Mabuting balita. Yan. The gospel, the good news. Ano ang mabuting balita? Sabi doon, pattern ito sa isang gera. Ang mabuting balita, dumarating sa pamamagitan ng isang messenger. Pagkat ito'y may kinalaman sa gera, yung messenger darating, nakakabayo siya mga kapatid. So, tawag sa kanya ay angelos o angel. Because angel literally means messenger. Yan ang meaning doon. So, kahit anong word na mabasa ninyo ay anghel o English, it just simply means messenger. No? Kaya na yung galing sa Diyos, ano pa sa lahat yan, tawag yan ay messenger. Kahit sa Facebook pa, messenger lang ang tawag yan. So, an angel. So, anong sinasabi ng messenger? Oh, nanalo tayo. Yun yung basic na meaning ng mabuting balita. Good news kasi. At siyempre, pagkatapos i-balita, anong mangyari? Siyempre, tuwan-tuwa ang tao pag narinig nila yun. Kasi panalo sila eh. Now, the next thing na mangyari, just like any other, katulad ni Carlos Yulo, nanalo ng 35 million pesos. Malaking panalo yung mga kapatid. So, anong next? Sasalubungin. Now, ang pagsalubong, doon sa nanalo, we call that in Greek, in English, rapture po ang tawag ko. Yung pinag-aaral natin rapture. Di ba kayo akin ang langit noon? Meron tayo sasalubungin. Darating yung champion at ang mga tao sinasalubong nila yung siyempre yung leader, yung general, yung mga sundalo na tira, and of course kasama yung kanilang mga prisoners. Yan, pakikita na nanalo sila. So that's the context, yung konteksto na pinag-uusapan natin. Now, dahil nung time na yun mga kapatid, tandaan nyo, nung time na yun, ang mga Hudyo, sila po ang talunan. Kasi sila po ay nasakop ng Roman Empire. So wala silang sariling gobyerno. Amen? Sila ay nasasakop ng Roman Empire. Ang maganda lang sa Roman Empire, at kami nagpapasalamat sa Diyos pinahitulo, maluwag sila sa religion. Di nila pinamikilaman yung kung anong religion ng nasakop nila, basta ang malakas sa kanila, politically, dapat magpasakop yung ano na yun. So ganun po. So makikita ninyo kahit sila po ay may mga sundalo na parang martial lang ang dating, pagdating naman sa pananampalataya, pinahitulog na Diyos, okay lang sila. So, they were free. Ang tilang maganda doon, kahit sinong nasakop na kahit anong bayan o natalo ka sa gera, siyempre ang pumapasok sa isip mo, lumaya ka, freedom. Yun ang ginaan. Freedom. Kasi nasakop sila ng Roman Empire, gusto nila lumaya. Pero pero sanay na ang mga Hudyo. Sanay na sila. In fact,
Pagbukas ko ng YouTube, mga kapatid, magugulat kayo 2024 po ngayon, up to 2025. Alam ba ninyo ang topic kung ano? Misaya pa rin. Nakapanood pa nga ako ng isang documentary. Ang title ng documentary niya, Finding Mashiach. Hinahanap niya kung saan niya matatagpuan yung Bisaya. Hudyo po kasi siya, ano po? Kaya sabi ko pag talagang mga Hudyo, hanggang ngayon hindi sila naniniwala sa Panginoong Isus kasi yung Bisaya. Meron pa silang inaantay. Pero maganda rin, pinakinggan ko mga kapatid. At doon makikita mo na sabi nga nung mga in-interview niya, ang problema niya ay 2,300 years ago. Ang tagal na, kasi panahon pa yan ng nila Haring David, nag-aantay na sila ng kanilang tagapagligtas sa pamamagitan ng Bisaya. Kaya ito ngayon ang topic ni Paul sa Romans chapter 1 na hindi na tayo makaalis-alis. Kasi nga po, kinakailangan maintindihan na ninyo sa araw na ito, sa mga darating mga araw, ang significance ng Bisaya. Sapagkat sa mga Hudyo, mga kapatid, kahit sino interview mo, nag-interview siya ng halos 8 hanggang 10 rabbi na nakakaintindi ng Old Testament, nakakaintindi talaga. At isang kanilang sinasabi, may dalawang bagay ang pagdating ng Bisaya. Hindi ko kaya yun. Pero ano po na rin naman? Ano kaya yun? Dalawa lang ang factor na pwedeng dumating ang Bisaya. Number 1, siyempre oras na niya. Dating talaga sa oras na niya. But now number 2 is much important than number 1. Ano yung number 2? Nasa sayo na. Nasa sayo na kung gusto mo dumating na ang Bisaya. So tinanong siya nung nag-i-interview, bakit naman po gano'n? Sabi niya. Kasi sabi nila, kasi philosophy ang ginagamit na. Naka-schedule nga dumating ang Bisaya. Hindi naman kayo handa, sabi niya. Anong mangyayari? May punto. Pero kung ang bawat isa sa daigdig na ito, sabi nga naman, without any pagpagin ng religion, ay i-request ang sabay-sabay na darating ang Bisaya. Sa araw din ito, darating ang Bisaya. So tinanong siya, kailan mo ba darating ang Bisaya? Alam niyo sagot nila? Ngayon. Anytime, Bisaya will come. 2024, 2,300 plus years ang lumipas, napatapat yata sa atin ang pagdating ng Bisaya. Kasi ang lahat ng mga palatandaan ng pagdating ng Bisaya natutupad ngayon sa panahon natin. Amen? Alam ba ninyo, ito pinag-uusapan natin na yung good news. Alam ba ninyo sa Israel ngayon, kumpleto na. Ano ibig sabihin, Pastor? Ganito po yan. Pag pinindot nyo ang bansang Israel ngayon, wala po silang iniintindi kundi ang pagdating ng Bisaya. At katulad ng sinabi ng Gabay, kung talagang gusto nyo dumating yung Bisaya ng mas maaga pa, paghandaan nyo. Anong ginawa nila? Ginawa na nila ang lahat ng mga gamit sa templo. Meron na po. Meron pong minora, yung 7 branch candlestick. Hinanap na po nila yung lahi ni Aaron, yung priest na gaganap. Kasi hindi po pwede, hindi sa lahi ni Aaron, the priest yung, so meron na po. Meron na po. Ang hindi na lang natutupad ngayon yung pagtatayo mismo ng templo. Pero meron na po silang mga gamit na para itayo. Kasi meron po lugar sa Israel, may 2 lugar doon na pinagtatalunan. Number 1, meron po ron yung bundok. Sabi nila, ito ang pinatayuan ng unang templo. Alam niyo ba kung ano yun? Ito po ay isang bato, na po, ano yung batong yun? Na kung saan inihandog ni Abraham inihandog. Kung nandun po, makikita po ninyo, pag mahilig kayo makikita nyo, nandun siya sa gitna. Ang problema lang, ang nakatayo ngayon ng mosque ng Muslim. The Dome of the Rock ang tawag nila, naka-enclose. Pero hindi po siya mosque. Ang mosque nasa tabi. So hindi nila pwedeng gagawin dahil pag ginalaw nila, gera. Hindi po ba makakagera? Sabi nila, ang problema, paano natin tatayo? Pero sabi ng isang
ng isang architect, parang hindi naman yata yung dapat itayong templo. Dahil ang totoong templo nasa kabila. Nasa kabila, nasa bandang baba. So, hanggang ngayon, pinagtatalunan nila kung paano itatayong templo. Pero lahat po ng budget, materialis, gamit, pati gaganap ay ready na. Amen. Minsan tinatanong ko sa sarili ko, buti pa sila. Ready na. Tayo kanya. Samantalang tayo, sila nag-aantay sila ng Mesiyas, sa atin dumating na. In Christianity, ang Mesiyas na inaantay natin dumating na. Now, para maintindihan, what do you mean by the word Messiah? Ano sa ba yun? Ito ay Latin word. So, hindi siya original. Ang original niya ay... Okay. Okay, ito ang original. Mashiach. O ito. Sa English, Christ. Sa Griego, Christos. Tagalog, Cristo. Yun po ang ibig sabihin. What do you mean by this? Basically, ang ibig sabihin ng Messiah ay the anointed one. Coming from the word Masa. Masa, Emery, naalala niyo yun? Siyempre hindi. It means anoint. What do you mean by the word anoint? Papahira ka ng langis. Sino ang mga pinapahira ng langis? Nung araw hanggang ngayon, pastor, masakit ang ulo, masakit ang katawan. O talaga, pinapahira naman niya. Tawag natin niya anoint. Tama naman yun eh. Amen. Kaya na sa kanila, pag pinahira ng langis, hindi masakit ang katawan, hindi masakit ang ulo. Pag pinahira ng langis, isa lang ibig sabihin. Kayo ang... Palagay mo, gusto. Wala may ibig kasi ito ilang araw eh, no? Ang langis lang talaga ito. Pero pag siya, bakit kaya anoint? Anong ibig sabihin? Isa lang po ang ibig sabihin. Now, tandaan niyo sa pag-discuss natin, ang bawat salitang marinig niyo ngayon ay walang ibang meaning. Ha? Walang ibang meaning. Yun lang ang meaning. Pag meron nagbigay ng ibang meaning, sinungaling yun. Tandaan na natin yan. Ha? Tandaan na natin yan. Anoint means, bakit the anointed one? Siya yung pinahira ng langis. Anong ibig sabihin? The chosen. Okay. Sa English, yan. The chosen one, pinili. Pinili. Amen. The anointed. Sino-sino ang mga pinili? Number one, hari. So, Bisaya po ang hari. The anointed one or the chosen one, hari po yan. Number two, sino mga pinili? Priest. Yung mga gumaganap sa temple, the anointed one. Naintindihan po ninyo mga, yun po ang ibig sabihin niyan. The king and the priest. Meron pang isa, ano pa? Meron pang isa. Listen na natin. Okay. Sino-sino ang mga Messiah? King. Priest. Siyempre, mag-ano sa of course, the prophets, mga kapatid. Yan. Pagdating ng New Testament, nadagdagan. Nangyari ito on the day of Pentecost. Nagulat sila mga kapatid kasi ang akala nila, pero tama eh. Kasi merong isang ano doon sa aklat ng Peter, sabi niya, you are what? A chosen generation. Nabasa niyo yun? A royal priesthood. A holy nation. Kasi noon, kaya nga pinipilit mga kapatid, wala tayong magagawa eh. Ang Diyos ang pumipili. Pero sa panahon natin ngayon, lahat ng mananalig at mananampalataya will become the chosen
One. Meron din. Kasi hindi naman lahat sa atin, sa daigdig nito, ay namimili. Diba? O pwedeng aanoy. Kung sa pelikula, sabi niya, ang problema siya. Nakatira siya sa Panama, ibig sabihin sa South America. Gulo-gulo ko kasi, palagi sinasabi darating ng Bisaya, sabi niya. Kakausapin ko muna yung asawa ko, dahil ang layo niya. At magpapaalam ako, na ako ay pupunta sa mga rabay at magtatanong. Ay, yung mga rabay nasa New York, mga kapatid, ang layo, nasa Amerika. Eh, businessman siya, sabi niya. Sweetheart, pwede ba ako'y magpakasyon sa dali kahit kung mga isang libo lang? Bakit? Kasi gulong-gulo na yung isip ko patungkol sa pagdating ng visa. Siguro natatakot siya kung kasama siya sa... Pero panatag siya kasi budyo siya. Sabi ng asawa, alam mo ba na pag umalis ka, malulungkot kami ng mga anak mo, 3 anak niya. Mawawala ka sa aming pili. Pero kung para ano yung nabubuluhan mong isip, kaya so, nag-travel siya na nag-travel. Sabi niya, ito ang problema. Doon sa pupuntahan ko. New York pa naman. Pati New York. Di pagdating niya sa New York, hindi nakano siya. Nakapang-hood damit ito. Ano kaya? Tanungin ko yung mga tao ito. Nag-iintindi sila kung darating na Messiah. Alam mo, tinanong niya. Hindi ba may mga negro dyan, may mga rapper, may mga... sabi niya, excuse me, alam mo ba ipatapag sa Bisaya? Sabi ng bata, what? Thank you. Ganun lang naman sila. Parang nag-expect siya, what? Puro gano'n lang ano. Pero meron siya natagpuan niya parang isa na negro na bata pa. Sabi ng negro, hey, alam niyo yung mga negosyo? What? Do you believe in Messiah? No. Pero naririnig ko, sabi niya. Naririnig ko, sabi niya. Kasi niyera niya, kasadya ka pa sila, sabi niya. Sa dinami-dami ng tao dito, wala talagang nag-iintindi pagdating sa pananampalataya. Alam niyo, minsan, nag-isip ko, mapala tayo, naging Pilipino tayo. Kaya na minsan, nasobrang na ng Pilipino sa pananampalataya. Ngayon, hindi siya mahuli-huli. Alam niyo, tinutukoy ko, di ba? Pastor na, inaantik ko siya. So, nagpapag tayo sa Pilipino. Ang pinag-initan ng mga pastor, mga lingkod ng Diyos, sabi ko, wala kami, sabi ko, ala, nasira na naman kami rito, mga kapatid. Well, anyway, kasama yun sa mga, so, nagpunta sa ibang basan, ang sabi niya nga sa sarili niya, ay, wala pala talaga nag-iintindi. Alam niyo, even in the Philippines, dito sa ating mga kapatid, hindi ito ang topic eh. Hindi ito ang topic. Ang topic kasi sa kasalukuyan, masyado na tayo, ng foreigner, puro ganito. Paano yung maman, kumita. Ilang million views na bang mo sa YouTube? Sa Facebook, nakakailang million views ka na. May nagsayaw lang. Sabi nung sayaw ngayon, yung mga ganun-ganun. Apa! 54 million yung isa. Sabi ko, grabe naman. Wala pa kabuhay-buhay mo siya. Iba talaga kakapang-isip. Yung magaling magsayaw, 1 million lang. Nakita ko sa pin. Yung parang sa may picture niya, sabi ko, parang may diferensya na yata mga Pilipino. Because Filipinos talaga, ang kaugalian natin, hindi siya magaling kayo. Kundi, kung paano umano yung curiosity natin, bakit ito daming video? Pipindutin na yun. Tapos madidismaya. Sana huwag mangyari rin sa church. Amen. Okay. Balik tayo sa masigit. Anointed one, pinili. Ayan. Sa madaling sabi, kung titingnan mo ang Biblia, ito lang pala ang topic mga kapatid, magmula pa ng umpisa. Kailan nga umpisa yan? Panahon pa ni Adan. Kasi nagkasala ko siya dahil kailangan maligtas si Adan. Kasi nga naman, lahat tayo pinaniwala na lahat tayo ay galing kay Adan. Tapos pangalawang paniwala, yung kasalanan ni Adan, kasalanan din natin. Kaya kayo mga kapatid, meron po kaya, meron hindi. Wala na kayo ng mga kapatid. May paliliwanag yun. So, ganun. Hanggang ngayon, hanggang sa panahon ng Panginoon sa Kristo, hindi pa dumarating yung Adan. Pero kaya nabasa na natin, ang Panginoon sa Kristo yung huling Adan. Ayun na, yun yung sikreto. Siya pala yung huling Adan. Bakit?
Kasi nga may problema. Anong problema? Nahiwalay tayo sa Diyos. Sin literally mean separation from God. Nahiwalay tayo. Talagang nahiwalay. Paano hindi tayo nahiwalay? Pinalayas tayo eh. Kung pinalayas ang tao sa di mahihiwalay nga. So kinakailangan ang solusyon, matagpuan yung Messiah para makabalik tayo doon sa Panginoong Diyos. Nasaan ang Panginoong Diyos? Nasa langit? Yes. Pero akit pa tayo sa langit para makalang na. Ako sa totoo lang, sa pag-aaral, hindi po. Kailangan lang natin bumalik sa paradise na tinatawag. Yung hindi natupad ni Adan noong time, tutuparin ng lahat ng mga pinili. Okay. So yun ang inaantay-antay nila mga kapatid. Pagdating ni Haring David, nag-prophesy kasi doon. Hindi na natin iisa-isa. Pero sabi doon, David, sa lahi mo magbumula ang Messiah. Si David naman, Messiah na, chosen one. Pero sa lahi mo, darating ang Messiah. Amen. Okay. Basically, what do you mean by that? Anong ibig sabihin no? Ibig sabihin, ang chosen one, palagi, ay tao. Isang tao. Ang lahat ng ito literature, ang lahat ng ito, nababasa natin, umikot-ikot na, ang tawag po dito, sa Old Testament version, Son of God. Son of small letter lang po. Bakit? Sa panahon natin, Pastor, ito malaking S, ito malaking G. Kasi uulitin ko, nung araw, ang Hebrew letter, wala pong small letter at capital letter. Isa lang yung size. Nung dumating na sa atin, may sizes na. Maganda natin yung nilagay ng size. Son of God literally means the chosen one. Sometimes, mababasa nyo sa English, sa original, Son of Man. Yan po yan. Pare-parehas po ang meaning. Ikaw ba ang anak ng Diyos? Ikaw ba ang anak ng tao? Mababasa nyo. Interchangeably, ganun po. Sinasabi ko na po sa inyo ito, ha? Totoo na po ito. Kung meron man tayo na alam na iba, titiyak sa inyo, pinilipid nila ang katotohanan. Ito kaya yan. Pag Son of God. Now, sino-sino mga Son of God? May kulang po kasi dito eh. Pag Son of God, patungkol din yan sa mga sino ito? Tinutungkol din po ito sa angel. Siya rin itong tawag sa angel ay Son of God. Mababasa yung Genesis chapter 6. The Son of God, Mary Son of Man. Nakikita niyo doon. Yung mga anghel nag-asawa ng mga tao. Kaya anak nila mga higante. Sabi mo na. So mahirap intindihin. Yun ang masyado kasi yung nagsulat nga, hindi nyo naiintindihan yun eh. No, medyo yun, pero hindi naman na-topic natin. So yun yung mga words na ginagamit. Amen. So kinakailangan daw, isa rin siyang king, isa siyang priest, isa siyang prophet. Ang pupulag ka, bakit ka naman ang Panginoong Jesus? Lahat ito nasa Kanya. Nasa Kanya ito. Tapos tayong mga mananampalataya, nasa atin din. Pero hindi tayo ito. Ito. Sa madaling salita po mga kapatid, when we talk about the Word of God, o yung sinulat, ito ang patunay na tama ang pagkaintindi mo kapag yung meaning yung sinauna, hindi nagbabago. Amen? Hanggang sa panahon natin. Kasi po ang Diyos at ang salita niya, hindi po yan nagbabago. Naintindihan ninyo? Hindi nyo kailangan i-interpret ang salita ng Diyos. Ang galing mo naman. Pero mo, ikaw pa nag-interpret ng salita ng Diyos. Sabi ng ibang mga pastor, hindi yan ang interpretation. Do not interpret. Bakit mo i-interpret yan? Ano ka, mas magaling ka ba? Ang Biblia, ang salita ng Diyos, it has to be studied and obeyed. Yun lang. At ang sabi doon, sa aklat ng Isaiah, at sa ibang aklat ng propeta, ang salita ng Diyos hindi mahirap intindihin at hindi mahirap sundin. Mahirap ang intindihin nyo, huwag kang papatay. Mahirap ang intindihin nyo, hindi naman eh.
Na, ika-4 na utos, sundin mo ang alin. Ang yung mga magulang, nahihirap pa yun. Oo. Sa ibang version, pag sinabi ko, kasi ibang version ng pagkakabilang, eh. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, mahirap ang intindihin nyo. Hindi naman eh. Kailangan ko bang interpret? No. Okay. Let's go direct to the topic, Romans chapter 3. Sabi, ang mabuting balita patungkol sa, patungkol kay, basahin niya, pakibasa, basahin natin. Makikita niyo na lahat ng sinulat ko riyan. Ako na nga magbasa. Ito yung ilagay natin dyan. Concerning his son, isa pa, 2. Ano ba yun? I-ano mo ka ng 2. Which he had promised. Sino ang nangako? Ganun ko lang kayo. Nagtataka kayo kung bakit ito ay may tawag niya? Parenthesis. Sino nakakalapat yung parenthesis? Pag nakapasa kayo ng may parenthesis, ibig sabihin sa original na version, wala po yan. Siningit siya nung kung sino mo baka in-edit niya ito. Pwede niya dagdagan, pwede niya So, sa totoo, wala naman niya sa umpisa. Pero basahin na rin natin. Which he had promised before by the prophet, pinangako raw na alin. Ganun tayo, verse 3. Sino ang subject matter? Oh, makikita ninyo malaki na kagad yung letter S. Because itong binabasa natin is translated English version. Pero sa original, wala pong capital letter kasi. Ano po? Pinaunawa ko lang. So, concerning his son, Jesus, may Christ na, may Lord pa. Ha? May Christ na, may Lord pa. Ibig sabihin, ito na yung kabuuan ng Panginoon. Yung pangalang Jesus, medyo controversial pa rin. Yeshua means God saves. Yung ibig sabihin ng Jesus. Christ, God saves, He is also the anointed one. Christ eh. Lord, ibig sabihin, iginagalang siya. Lord, which was made of, ayun na sinasabi ko, galing siya sa lahi ni David, according to the flesh. Now, hindi po yung ganyan kasimple. Amen. Ang nakasulat lang, sa lahi ni David, magmumula ang Mesiyas. Amen. Now, balik ako doon sa YouTube 2024 version. Ganyan pa rin po ang takbo ng isip nila. Ano po? Ang inihintay nila Mesiyas galing pa rin sa lahi ni David. Paano mo nalamang galing sa lahi ni David? Ay titingnan mo yung generation. Ano? Di ba yung sa ano lang? Ilang generation yun? 14, 14, 14, ang dami. 52, no? 52 generations ang lumipas. Panahon yun ng Panginoong Kristo. Ilang taon na lumipas? Alam ba kayo? 20. So, 2024 years na lumipas mula nung ipanganak ang Panginoong Kristo. Pero makikita nyo ang galing nila, hindi pa rin sila nagbabago ng pananalig sa Panginoon. Hindi man nila tinanggap ang Panginoon sa Kristo, pero sa isip nila, parehas pa rin ang qualification ng inaantay nilang anointed one. Amen. Minsan talaga pag nag-isip ka, ito ang isang palatandaan na ikaw ay nasa Diyos. Ano po yun? Lagay mo. Kasi sabi ko rin na, ang nasa Panginoong Diyos, hindi yan pababago ng isip. Kung ano yung una, hanggang sa kaulihan, yun pa rin yun. Tanong, sino sa atin ang hindi pabago-bago ng isip? Kasama na ako doon, tapos pinakamay ko. Amen. Bakit ka pabago-bago ng isip? Ibig sabihin, meron lang nandiyan dyan
Meron pang gustong pumasok. Amen. May pagpipilian. Para mawala yung dalawang mind, ang tawag doon, repentance. Ang ibig sabihin ng repentance, change of mind. Tama? Alisin mo yung isa. Alin ang aalisin mo? Yung dati o yung bago? Ha? Yung dati. O, sino sabihin dati? O. Ha? Yung dati? Ha? Ha? Ang nire-repent ko, yung bago. Kasi po kayong maglatampo sa akin, nung nilikha po tayo ng Diyos, pare-pareho po talaga tayo ng kapasidad sa isa. Ano po yun? Walang ibang laman yan, kundi ang Diyos. Totoo po yan ng Lord. Amen? Kasi po, nung nilikha si Adam, maniwala mga kayo nung nilikha si Adam, sino lumikha?